Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa tiis gwapong daddy na OFW balikbayan all the way from New Zealand. Kahit pa nga may handaan at inuman sa kabilang bahay, tuloy daw ang session. Alang magbabago. Pero actually, dapat nung Valentine's talaga tong schedule. Subalit nangyaring ang araw na yun ay inadya ng pagkakataon. Yes, inadya upang magsilbing tulay sa dalawang pusong nagmamahalan ng lubos sa hangganan na pinakasagad kung magaya agad-agad. Kahit pa man mapadpad sa karian na walang alagad, ligaw na halamang gamot na namumukadkad, emosyon sa damdamin ay makabagbag, kahit na ipikit mula sa pagmulat ang mga mata ay mababanaag. Magsuot man ng salamin para magmukhang si Ed Kaluwag. Pag binenta utak sa iyong bungo, ganun kaluwag. Pag bumili ka ng bakanteng lote na walang katabi tapos mag-isa ka lang na microorganism na mayroong cytoplasm na singular cell na pinipilit mag-mutate into something more complex pero nahihirapan ka dahil walang ibang variable ang makakatulong sa iyo dahil nakulong ka sa vacuum na iyong saradong nakalak na kaisipan kung saan walang anuman ang makakapasok kahit panapalaso na mga katagang kayang lumusaw ng kahit anong material na pisikal na wala naman talagang kinalaman sa tattoo pero nabanggit ko lang para humaba tong video kahit hinihingal na ako. Anyway, client requested a Japanese concept design na oni na geisha na may hawak na maskara na half sleeve sa kaliwang left side na braso. Sa kanan kasi may existing na Kailangan man doon natin ilagay. Pag kasi mga ganito kasing design, di ko talaga sinasuggest ipantakip. Technically, medyo portrait kasi yung touring ko sa mga ganitong klase. Kasi meron din siyang ilong, meron siyang facial features. So, ganun. Mas trip ko i-recommend kasi yung mas dark, mas simple, pero malaki na madali ma-identify kahit nasa medyo malayo-layo. Sa cover up kasi pag masyadong madilim o maliit na maraming detalye nagmumukhang malaking balat o malawak na nunal. Etong client pintor sa ibang bansa. Ako, pintor din ako dati. 3 taon akong naging pintor. Freelance, graffiti, mural artist yan. Mga ganyan. Si boss ganun din daw. Nag-umpisa siya sa Middle East and after how many years nagkaroon siya ng chance makasubok ng kapalaran sa New Zealand, ang bansa kung saan ngayon ay resident na siya. At plano pa niya dalhin doon yung family niya pero sa ngayon yung nurse niyang asawa daw muna yung mauuna doon na magta-transition bago yung mga anak niya. Sa mga hospital doon, marami daw kasi in demand din yung nursing sa mga ganung lugar Marami kasi doon baka, pero kasi syempre yung mga baka hindi naman sila mga tao, kaya hindi sila pwedeng manggamot ng tao, mag-assist sa mga may sakit. Syempre nurse kailangan doon ng mga tao and nagkataon naman maraming Pinoy nurses na walang opportunity masyado dito or underpaid, kulang sa benepisyo, mga ganyan, mga shit ba. Iba daw kasi talaga mga opportunity abroad. Mga kagaya sabi ko kanina, mga benepisyo, pang seguridad man, pang kalusugan, maging pagdating sa edukasyon, secure rin daw. Syempre, ano ba naman, palaging sinasabi sa atin ng mga matatanda, yung edukasyon lang yung may papamana nila sa atin, di ba? Syempre, putik na yan, talagang tatanim sa kaisipan nating mga walang muang, yun, di ba? Sa mga nakaabot ng mga ganung mindset ng mga matatanda, alam niyo yan. Marami akong naging tattoo client na dinala sa ibang bansa ang kanilang mga miles sa buhay para mabuhayan naman kumpara sa dating buhay na walang kabuhay-buhay dahil sa mga kabuhayan na questionable kung talaga bang hanap buhay. Kasi paminsan, patayan na halos mamatay-matay na nagkakandakuba na sa dami ng overtime na walang bayad, pawisan sa maghapong fieldwork. Tad-tad na ng kalyo sa dinami-rami ng mga bagay na kailangang hawakan tulad ng bakal, kahoy, aloy at marami pang iba. Putik na yan. Yung iba nga, maghapon ang hawak, walis. O diba, ang hirap nun. O kaya pala
pang halo ng semento. Grabe, sobrang saludo tayo sa mga ganyang klaseng tao. At ang palagi ko lang din sinasabi, kung construction worker ka dito sa Pinas, kung nagkakatay ka ng karne, nagkakatay ka ng baboy, manok, baka dito sa Pinas, Diyos ko, kung gusto mo lang din, kung matapang ang iyong kalooban, kung handa ka magsakripisyo para sa pamilya, handa ka mapalayo sa piling nila, sa piling ng mga barkada, sa lahat ng bisyo, pwede mong itry mag-abroad. Kasi doon, I'm sure talaga, and marami din nagsasabi sa akin na sa ibang bansa, kapag ka mahirap yung trabaho mo, expect mo na mataas yung sahod niyan. Kasi ganun nila binavalue yun. Kung ikaw mayaman kang bansa, mayaman ka, kumbaga suportado ka naman ng gobyerno nyo, 'di ba? Gugustuhin mo ba naman magdakot ng tae ng kalabaw, 'di ba? Gugustuhin mo ba namang maglagay ng pataba sa halaman na ipot ng manok? Grabe kasi yung ganun. Yung mga mahihirap na trabaho, yan yung ayaw nila. Kasi nga, sarap buhay nga sila. Wala na sila sa pagalingan, nasa pasarapan na sila ng buhay. Kaya, so, yung mga mahirap na gawa, no? Gusto mo magbilad dyan sa kalsada, maghalo ng construction, ng ganyan. Sobrang dami yan sa ibang bansa. Kaya pagka bad trip na kayo sa supervisor nyo, hindi nyo na makasundo yung boss nyo, ang lakas mambuli ng mga ka-workmate mo, ba mag-isip-isip ka na baka gusto mo rin mag-abroad or baka gusto mo mag-freelance. Kasi ako, sa case ko ganun, dahil palagi nga rin akong napapagtripan, kung minsan tinatamad, kung minsan hindi binabayaran yung overtime. Ang hirap nga naman, di ba, ng ganun. Pawisan sa maghapong fieldwork, kagaya kanina, kasi ako naranasan ko yun, sobrang hirap talaga magtrabaho sa field. Tapos minsan yung biyahe mo pa uwi, yung trabaho mo ng weekends, thank you lang. Oy, pwede ba naman yung ganun? Grabe. Dating malinaw, ngayon malabo na yung mga mata, yung namuti na yung buhok sa ulo dahil sa sakit ng ulo. Di lang sa mga tungkulin sa opisina, kundi pati na rin sa mga personal na bagay. Minsan yung mga trabaho mo, pinapersonal ka, and kahit na ano pa man minsan sakripisyo mo para sa kumpanya, pasasahurin ka lang nila, pero lahat ng mga pinagdaanan mo, yung mga frustrations mo, yung pag nabe-burnout ka, pag nagkaroon ka ng trauma, psychological, ng mga kung ano-ano, hindi na nila sagot yun. Kasi sabihin nila, ano ba naman pahay namin dyan? Syempre, buhay mo na yan, pinasahod ka naman namin, o diba? Yung sinasabi na hazard, wala yun wala yun sa mga ibang trabaho, hindi nila ma-appreciate yun. Pero yung oras na nawala sa'yo, na imbis na ginugugol mo yun kasama yung pamilya mo, di ba? O asa na yun, may babalik mo pa ba yun? O sige, let's say 20 to 30 years ka nagtrabaho para sa kanila, o ano, ginawa ka ba nila ng rebulto? Ano, binigyan ka ba ng maayos na retirement plan? Mga ganun, di ba? Tapos naareglo ba nila yung mga benepisyo mo para sa pamilya mo, yung mga pag-aaral ng mga ganyan, di ba? Wala. Kakalimutan ka lang din nun. Tapos bibigyan ka lang ng kakarampot na ang tawag doon, kakatiting na ang tawag doon, separation pay. Tapos yun na yun, ganun lang yun pagkatapos ng mga sakripisyo mo, pagkatapos ng mga achievements na nagawa mo para sa kanila, pagkatapos ng mga naibenta mong produkto, pagkatapos ng mga ni-recruit, mga tinraining mo ng mga empleyado na ngayon ay mapakalulupit na, di ba? Yan ang hirap Pagkatapos nun, kalimutan na, wala na, bayad na yung araw mo, yun na lang yun. Pero pagka nag-abroad ka, alagaan ka ng mga yun, at syempre, sobra-sobra din dahil sa medyo malaki nga naman yung kikitain mo dun, pwedeng ikaw na lang mismo yung mag-isip ng ganong bagay, na mag-ipon ako ng para sa ganito, para sa ganyan, savings, investments, 'di ba? Kasi ako, naparami kong mga kilala nag-abroad. Talagang number 1 yan, investment. Kasi ang nasa isip kasi nila, syempre hindi naman ako habang buhay malakas, hindi naman habang buhay nandito ako sa abroad. Meron din kasi mga pangarap yan. Yung iba gusto niyan mag-retire sa Pinas, mag-grab car na lang. Yung iba niyan gusto negosyo, mag-invest sa lupa, mag-invest sa apartment, sa bahay, ng kotse, sasakyan, mga kabuhayan, mga pang buy and sell, pang online selling, or kung ano man diskarte na pwede nilang gawin. 'Di ba? Kasi ang hirap naman din palagi ng ganun. Yung pagtapos mo, sige, bahala na, may SSS naman, bon-bon, Diyos ko.
mahirap umasa din dyan sa SSS kung yan lang, lalo na kung gusto mong makatulong sa pamilya, tapos kung gusto mong ma-enjoy ang buhay mo, kasi yung pension na yan ng SSS, hindi ka niyan madadala sa Boracay, hindi ka niyan makakagala sa mga kabundukan, sa mga ilog, sa mga talon, sa mga pasyalan, mga paraiso ng Pilipinas. Ang lawak-lawak ng Pilipinas eh. Saan ka dadalhin yung pension na yan? Pambili lang yan ng ayuda eh. Pambili lang yan ng bigas, ng pambayad lang yan sa Bombay eh. O, di ba? Paano na yun? Paano na yung sarili mo? Nagsakripisyo ka ng ilang taon tapos hindi mo rin pala may enjoy yung pagtanda mo. So, meron nga nagsabi, sabi nila, sipagan mo daw sa kabataan mo. Tapos, yung pagka nagkaedad ka, andun na lahat, may enjoy mo na lahat ng mga hindi mo na enjoy dati. Pero kung kaya mo namang pagsabayin, 'di ba? Nasa abroad ka, na-enjoy mo yung mga pasyalan doon, na-enjoy mo din yung mga yung pagtatrabaho mo kasi hindi ka naman sobrang stress, hindi ka inaabuso ng mga boss mo doon dahil balita ko sobrang babait daw ng mga amo doon, tapos hindi daw overwork yung mga empleyado doon. Hindi ako ahente ng POE or what ng agency, pero based sa mga kwento nila, ang daming gumanda yung buhay sa abroad. Basta samahan nyo lang din ng sipag, din tiyaga, pagtanaw ng utang na loob, pakikisama, at marami pang iba. Gawin nyo lang yung alam nyo tama. And maganda yung kalalabasan ng buhay nyo. May mararating kayo, may ipon kayo para sa inyong mga mahal sa buhay. Pero yung asawa ko, pinauwi ko na kasi sabi ko sa kanya, dito na lang, magkasama na lang kaming dalawa kasi mahal na mahal ko siya. Tapos bubuhayin ko na lang siya. Tsaka matagal na rin naman siya doon, 10 years na yun, and sabi ko sa kanya, tama na yun para yung mga oras mo hanggang sa simula ngayon hanggang sa pagtanda mo, sa amin na lang yan, arbor na yan. Kasi napagdaanan mo na naman yun, and bandang huli, tayo pa rin ang mamimili kung ano yung priority natin sa buhay. Kung wala kasing hangganan yung pangangailangan natin, sige, kita ako ng dolyar, pero gagawin mo ba yan hanggang sa pagtanda? O ano ba yan? Mag-iipon ka ba hanggang sa mamamatay ka na? Di ba hindi naman ganun? Dapat dumating din tayo dun sa certain point na tama na. Hanggang dito na lang, okay na to. Dapat may ganun tayong mindset kasi kung puro lang din talaga tayo trabaho, hindi natin iisipin na, putik, bahala sa mga anak ko, para sa kanila to, para to sa lahat. May mamana sila, lahat, etc. Para maganda yung buhay namin. Pero hanggang kailan yun? Kasi yung yaman, hindi yan kayang kamkamin ng tao. Kahit ngayong mga bilyonaryo, kumikita pa rin ng pera, meron pa rin silang mga gustong makuha, meron pa rin silang mga gustong marating, di ba? Hindi natatapos kasi yun eh. Kaya tayo dapat, mga tao, tayong nagbibigay ng limit, ng hangganan doon sa mga goal natin. Pag ito ba, naabot ko ba to? Pwede na ba akong umuwi? Pag ito ba, nakailang taon na ako sa trabaho, pwede na ba akong mag-retire? Pwede na ba akong mag-resign? Gawin ko na talaga yung passion ko sa buhay ko, kung saan man ako masaya, kung paano ko sila entertain, yung mga nakalimutan mo dati, yung mo sa mga kamag-anak mo, di ba? Ang dami ko sinabi doon. Teka. Napaba na naman tong video ko. Sa dami-dami ng konento ko, ito lang tandaan nyo. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng tattoo, murang tattoo, ako padadayo sa inyo ng tattoo home service. I-PM nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah. Gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg. Let's go. Full front sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine lines so bold na bara, ko bahala, wag madala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta.
murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit, Japanese trad, neo trad, black and gray hit. Kahit colored, kaya kong sabayan, baguhan pero di pa patalo sa laban. More than flock, panoorin sa FB, proof na mic grind, hindi chamba, believe me. Reference mo dala, I respect your vision, pero pag ako nag-layout, may art precision. Tattoo journey ko, bagong wave, bagong buhay, pero skills. Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Perfect. Yun, oh. 10. Alam na kasi naman siya tatanong ko di ba? Nirate niya na. 10 yan out of 10. 10 out of 10. You know. Si Bossing, dinayo pa natin yun ng home service dito sa Palusora. QC lang yan guys. Grabe, sobrang dalas natin dito. Alam ko marami pa mga taga QC dyan, di pa natin nauubos. Grabe, ito yung ginawa natin kay Bossing. Pero si Bossing, OFW yan galing sa New Zealand pa yan si Bossing. Grabe, ang dami nagtatato doon. Napili pa tayo ni Boss. Yun na. Ulit ka pa ba, Boss? Ulit pa ako. Baka next week o next year. Balik ko. Sige, Boss, salamat sa tiwala. Sige.